Si Liam ay isang ordinaryong office worker na may buhay na halos kaawa-awa, sobra siyang nagtatrabaho, umuwi ng gabi, at pinipiga siya ng kanyang kumpanya, pero sa kabila nito, may pamilya pa rin siyang inuuwian dahil sa kanila. Natiis niya ang trabahong panay-panlalait ng boss at pangungutya ng mga tauhan. Isang araw, nag-text ang weeb na junior ni Liam mula sa kolehiyo, inirekomenda ang isang mecha action figure gaya niya. Weeb din si Liam, kaya naman pumunta siya sa shop na sinabi ng junior niya doon. Natuklasan niyang may kadate ang asawa niya. Gulat na gulat si Liam dahil ang alam niya, dapat kasama ng asawa niya ang kanilang anak sa sword class pag uwi niya kinagabihan. Tinanong ni Liam ang mag-ina kung ano ang nangyari sa maghapon. Sinabi nilang may tournament sa sword class at nanalo ang anak niya sa lahat ng laban. Pinaniwalaan ni Liam ang sinabi nila at sinubukang kalimutan ang nakita niya kaninang umaga, pero hindi niya pa rin maalis sa isip ang pagdududa, kaya bumalik siya sa parehong lugar kinabukasan. Laking gulat niya, hindi lang ang asawa niya ang nandoon, kundi pati na rin ang anak niya, na tinawag pang tatay, ang estranghero. Lubusang nabigla si Liam. Hindi na siya makapag-concentrate sa trabaho. Wala pa sa oras, lumapit ang boss niya para insultuhin siya ng walang dahilan. Maya-maya, tumawag ang asawa niya, sinabing na aksidente ang kanilang anak. Agad siyang dumiretso sa hospital. Ayon sa doktor, kailangan ng dugo ang anak nila pero hindi tugma ang blood type ni Liam sa anak. Habang nagdodonate ng dugo ang asawa niya, sinuri ni Liam ang blood types at nakitang hindi tugma sa chart ang blood type ng anak niya. Sigurado na siya, hindi siya ang ama. Pag-uwi nila, hinarap niya ang asawa tungkol dito, ngunit imbes na umamin, sinisi pa siya ng asawaan nito. Kasalanan daw niya dahil puro trabaho na lang siya at wala ng oras sa pamilya. Dagdag pa rito, wala raw siyang pera sa kabila ng pagtatrabaho ng sobra. Sinabi pa ng asawa na hindi naman daw talaga siya parte ng pamilya nila at siya lang ang nagpalaki sa kanilang anak. Sa loob ng maraming taon, nagdeklara rin ang asawa na aalis sila ng anak. Galit na galit si Liam. Sinubukan niyang pigilan ang anak, pero sinabi lang nitong mas gusto niya ang ibang tatay niya. Lubos na nadurog si Liam kinabukasan. Pagdating niya sa office, ipinakita ng boss niya na may 50 milyong yen na nailipat mula sa computer niya. Mariing itinanggi ni Liam na siya ang naglipat ng pera. Pero naalala niyang iniwan niyang bukas ang computer niya nang magmadali siya papuntang hospital dahil sa anak. Gayunpaman, walang naniwala sa kanya sa office at pinagbintangan siyang nagnakaw sa kumpanya. Dahil dito, tinanggal siya sa trabaho at nagkaroon ng dahilan ng asawa niya para mag-file ng divorce. Pero sa kabila nito, hiningi pa rin ng asawa ang child support. Hindi siya kinasuhan ng kumpanya, pero pinilit siyang bayaran ang lahat ng pera ng hulugan. Napilitan si Liam na maging construction worker para patuloy na makabayad ng child support at mga installment, ngunit hindi rin naging maganda ang takbo nito. Palagi siyang pinapagalitan ng boss niya, naging magulo ang buhay niya at nalugmok siya sa depresyon dahil wala na siyang rason para mabuhay. Pati ang pagkahilig niya sa action figures at mecha toys ay kumupas. Pero naniniwala pa rin siyang aayos ang lahat kung patuloy siyang magsisikap. Miss na miss niya ang anak kahit alam niyang hindi niya ito tunay na anak at umaasang makita niya ulit ito balang araw. Ngunit kalaunan, nalaman niyang may malubha siyang sakit, walang insurance, at wala ring pera para magpagamot. Nagpasya si Liam na mamatay ng tahimik at mag-isa sa kanyang apartment habang hinihintay niya ang kamatayan. Biglang may lumitaw na nakakasilaw na ilaw sa itaas niya. Nagpakita ang ilaw ng mga pangitain ng nakaraan at natuklasan ni Liam na ang boss pala niya ang naglipat ng pera mula sa computer niya para siya ay pagbintangan. Higit pa rito, ang ka-affair pala ng asawa niya ay ang boss din niya. At ito ang nagbigay ng pera sa asawa para matustusan nito ang mamahaling pamumuhay. Durog na durog si Liam sa pagkaalam na ito pala ang nangyayari sa likod niya. Sa buong panahong iyon, umaasa siyang panaginip lang ang lahat. Pero sinabihan siya ng isang boses na ito ang realidad. Maya-maya, may lumabas mula sa ilaw na isang eleganteng lalaki na tinawag ang sarili niyang ang guide. Sinabi niya kay Liam na naging napakahirap at kaawa-awa ng buhay nito. Sa kabila ng pagiging mabuting tao, tinanong niya si Liam kung kaya nitong patawarin ang mga taong nagdulot sa kanya ng paghihirap. Nagingit-ngit sa galit si Liam at sinabing gusto niya ng paghihiganti. Tuwang-tuwa ang guide sa nakitang negatibong emosyon ni Liam. Tinawag pa niya itong delicious. Sinabi niya kay Liam na nagkaroon siya ng interes dito dahil sa kabutihan nito, pero sumagot si Liam na wala na siyang pakialam kung maging mabuti pa. Pinagsisihan niyang naabuso siya dahil sa kabaitan niya at sumumpa na kung mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon sa buhay. Para sa sarili lang siya mabubuhay. Nangako siyang magiging kontrabida pa nga siya. Nayayapak sa lahat at sinabi ng guide na may tamang-tama siyang bagay para sa kanya. Naglabas siya ng ilang larawan mula sa isang maleta. At sinabihan si Tay parang may naghihintay kay Liam, isang e-guide na magpapadala sa kanya sa ibang mundo. Maaari siyang pumili kung saan siya pupunta. Kasama sa mga pagpipilian ang isang mundo ng magic at superpowers, ang panahon ng samurai sa Japan, ang Wild West, at maging ang prehistoric times. Sinusubukan ni Liam intindihin kung totoo ba ang lahat dahil sa anime lang nangyayari ang ganito. Pero nang makita niya ang isang parallel world na puno ng giant robots at spaceships,
Hindi niya na mayalis ang tingin dito, iniabot niya ang kamay niya sa opsyon na yon, habang inaalala ang masasayang pag-uusap nila sa anim ng kanyang junior. Sinabi ng guide na maganda ang napili niya dahil ang mundong ito ay may advanced technology at magic. Sinusunod pa rin dito ang aristocratic system, kaya't ang mga maharlika ang may kapangyarihan. Dagdag pa ng guide. Ipapanganak si Liam bilang anak ng isang count na namumuno sa isang planeta. Nagustuhan iyon ni Liam habang inaabot niya ang imahe ng giant robot. Pumirma siya ng contract sa guide, ipinadala siya ng guide sa susunod na mundo. Umaasang magiging mas maganda ang buhay niya doon na reincarnate siya. Bilang Liam Bamfield, ang nag-iisang anak ng isang count na namumuno sa planet Hydra, isang mundong nababalutan ng mga halaman sa kanyang ikalimang kaarawan. Sinabi ng nanay ni Liam na mayroon siyang espesyal na regalo para sa kanya. Dinala siya nito sa silid kung saan nakalagay ang isang higanteng cake at pinabuksan ang regalo na diskubre ni Liam na walang laman ang regalo. Pero may remote controller sa loob. Sinabi ng kanyang nanay na ang regalo niya ay isang custom-made Liam-made. Pinapili siya nito ng mga features na gusto niya para sa maid. Gamit ang remote controller na pahanga si Liam. Sa dami ng pagpipilian, tinanong niya ang kanyang nanay kung bakit niya pa kailangan ng isang Liam-made robot. Sakto namang pumasok ang kanyang tatay sa silid. Sinabi ng tatay niya na kakailanganin niya ang Liam-made dahil may isa pa siyang espesyal na regalo sa kaarawan. Biglang idineklara ng tatay ni Liam na ibibigay niya ang titulo ng Count Banfield at lahat ng pag-aari ng kanilang pamilya. Nagulat si Liam pero inulit ng kanyang tatay na simula ngayon, siya na ang head ng pamilya at pwede niyang pamunuan ang planeta sa paraang gusto niya. Pero may kahilingan ang kanyang tatay kapalit ng regalong ito. Ipinaliwanag niya na magre-retire na sila ng kanyang asawa at maninirahan sa Imperial Capital Planet. Kapalit ng pamumuno ni Liam sa planeta, kailangan niya silang padalhan ng monthly allowance. Gustong-gusto ni Liam ang deal dahil bibigyan siya nito ng kalayaan. Agad tinawag ng kanyang tatay ang kanilang butler na si Brian na may hawak na kontrata. Pinirmahan ni Liam ang kontrata at naging head ng pamilya. Agad umalis ang kanyang mga magulang papunta sa kapital. Sinabing ang iyay maid na ang mag-aalaga sa kanya simula ngayon. Nahihirapan pa ring intindihin ni Liam na sa edad na 5, nagkaroon na siya ng kapangyarihan, yaman, at impluensya sa buhay na ito. Sumumpa siya na sa pagkakataong ito magiging isang villain siya na aapi sa ibang tao at magpapakasasa sa sarili niyang kagustuhan. Nagpasalamat siya sa guide, pero hindi niya alam na hindi pala siya balak tulungan nito. Samantala, sa Earth, kasama ng guide ang patay na katawan ni Liam. Kinukutya ang miserableng buhay nito. Nagpasya siyang pagtripan ang cheating wife ni Liam at ang boss nito na nagdi-dinner sa isang fancy restaurant habang sinusubukan ng boss na magkunwaring naawa sa sinapit ni Liam. Ang asawa naman nito ay hindi man lang nagabalang magpanggap habang nagpaplano sila para sa kanilang kinabukasan. Ginamit ng guide ang kanyang kapangyarihan at dinala ang pulis doon. Inaresto ng mga pulis ang boss dahil sa pagnanakaw ng pera sa kumpanya nito at pag-frame kay Liam. Samantala, nanlumo ang babae nang ma-realize na ang buhay na pinaplano niya ay hindi na niya maaabot. Tuwang-tuwa ang guide sa pagdurusa nila. Pagkatapos, bumalik siya sa tabi ni Liam para gabayan ang kaluluwa nito sa susunod na mundo. Ang totoo, plano niyang lalong pahirapan si Liam sa susunod nitong buhay. Alam ng guide na kapag na-realize ni Liam na sinet up lang siya, ibubuhos niya ang lahat ng negatibong emosyon sa guide at ang mga emosyong ito ang sisipsipin ng guide para lalong lumakas. Bukod pa rito, sobrang haba ng lifespan sa susunod na mundo. Umaasa ang guide na matagal na magdurusa si Liam at patuloy siyang bibigyan ng nutrisyon. Samantala, nakuha na ni Liam ang kanyang Liam-made robot na may pinakamataas na spec components at lahat ng features na pinili niya. Sobrang excited siya sa unboxing. Sinabi ng butler na si Brian na kailangan lang niyang hawakan ang box para mabuksan ito. Nang hawakan ni Liam ang packaging box, bigla itong naglaho at nabuhay ang Liam-made. Nagpakilala ito bilang Amagi. Nagpakilala rin si Liam. Sinabi ni Brian na kailangan lang ng Liam-made ng 2 oras na maintenance bawat linggo. Pero hindi siya pinapakinggan ni Liam. Dinala ng maliit na pervert si Amagi sa playroom para tingnan ang lahat ng features nito ng detalyado at pagbalik nila, komportable na. Siya kay Amagi na bahala si Brian. Iniisip na ang bagong master niya ay isang pervert pero pinakalma siya ni Liam. Sinabing isip negatibo. 36 anyos na siya. Sinabi ni Brian na ang 36 anyos ay itinuturing pa ring bata. Idinagdag naman ni Amagi na ang official age ng adulthood sa Empire ay 50 pero karamihan sa mga tao ay hindi itinuturing na ganap na matatanda hanggat hindi sila umaabot ng 100 at ang average life expectancy. Natuwa si Liam nang maisip ang lahat ng magagawa niya sa haba ng kanyang buhay na umaabot din pala sa 500 taon. Pero binalaan siya ni Brian na huwag masyadong lumapit kay Amagi. Tinanong ni Liam kung bakit. At ipinaliwanag ng butler na galit ang imperyo sa mga yay dahil muntik nang maubos ang sangkatauhan dahil sa kanila noon. Sa kabutihang palad, may grupo ng matatapang na tao ang pumigil sa mga yay para hindi tuluyang maubos ang sangkatauhan. Sila rin ang nagtatag ng imperyo. Kaya ngayon, kinamumuhian nila ang lay sa anumang anyo. Nagtaka si Liam kung bakit binigyan siya ng kanyang ina ng isang Liam-made. Gayong alam niya ang tungkol dito,
Pero pilit itong nililihim ni Brian sa kanya gayunpaman, ginamit ni Liam ang I'm the captain now line at inutusan si Brian na sabihin ang totoo. Kinakabahang sinabi ni Brian kay Liam na iniwan siya ng mga magulang niya at tumakas dahil baon sa utang ang kanilang pamilya. Nagulat si Liam sa narinig. Ipinaliwanag ni Brian na mahusay ang great-grandfather ni Liam pero ang mga sumunod sa kanya ay hindi magaling mamuno sa planeta. Dagdag pa ng butler, kontrolado ng mga loan sharks ang halos lahat ng kanilang yaman. At masama pa ang ekonomiya ng kanilang planeta. Hindi maintindihan ni Liam kung bakit sa kanya ipinasa ng mga magulang niya ang lahat ng responsibilidad sa bumababang teritoryo. Sinabi ni Brian na kaya lang siya isinilang ay para maipasa sa kanya ang mga responsibilidad. Galit na galit si Liam dahil naranasan na niya ang ginamit at itinapon at tila mangyayari ulit ito. Nagdesisyon siya na hindi na ito mangyayari hanggat may magagawa siya. Sinabi niya kay Amagi na pareho silang outcast sa lipunang ito kaya dapat silang mag-team up. Hinikayat niya ang maid na sumama sa kanya dahil magkasama makukuha nila ang kapangyarihan para magawa ang lahat ng gusto nila. Pero tumanggi si Amagi at lumuhod sa harap niya. Sabi niya kay Liam, ang tanging layunin niya sa mundong ito ay pagsilbihan siya at hindi na niya kailangan pang hilingin na mag-team up sila. Nangako siyang pagsisilbihan siya sa lahat ng paraan. Nagpa siya si Liam na bigyan siya ng E3 Laws of Robotics para protektahan ang sangkatauhan pero agad siyang nagbago ng isip dahil hindi na siya magiging bida. Nagpa siya siyang maging makasarili hanggat maaari at binago ang 3 batas para sa kanya lang ito sasakupin. Ang unang batas ay nagsasabing hindi maaaring saktan ni Amagi ang kanyang master, direkta man o hindi. Ang pangalawa ay sundin ang lahat ng utos niya at ang pangatlo ay protektahan ang sarili hanggat hindi niya nilalabag ang unang 2 batas. Matapos maiukit ni Amagi ang 3 batas sa kanyang sistema, tinanong ni Liam kung ano ang dapat niyang gawin para mapaganda at maging maunlad ang kanyang teritoryo. Iminungkahi niya na gumamit si Liam ng education capsule na direktang maglalagay ng kaalaman at karanasan sa kanyang utak at palalakasin din ang kanyang katawan. Sabi niya, kailangan ni Liam manatili sa education capsule ng ilang buwan at sa panahong iyon, siya muna ang bahala sa teritoryo. Nagpanik si Brian nang marinig ito at sinabi kay Liam na mapanganib para sa sangkatauhan kung hahayaan ang isang maid na humawak sa buong teritoryo. Sinabi ni Liam na hindi ito mapanganib dahil ayaw niyang sirain ang sangkatauhan at ayon sa 2 batas, perpektong susundin ni Amagi ang kanyang mga utos. Ang taranta namang si Brian ay nagsabi kay Liam na hindi ito tatanggapin ng imperyo pero sinuri ni Amagi ang konstitusyon at sinabing walang batas na pumipigil sa mga liyay na tumulong sa mga tungkulin ng pamamahala. Dahil dito, inutusan ni Liam si Brian na ihanda ang education capsule at ibinigay ang lahat ng otoridad kay Amagi habang wala siya pagpasok niya sa education capsule. Tinanong ni Liam si Amagi kung nakakaramdam ba ito o kaya man lang tularan ang mga emosyon. Dahil napaka-advanced niya para sa isang maid, sumagot si Amagi na hindi niya alam kung kaya niyang makaramdam o gayahin ang emosyon. Pero nangyayain siya ni Liam na mag-team up kanina. Biglang umapaw ang catchy niya sa dami ng data. Napagtanto ni Liam na may nararamdaman niyang emosyon si Amagi. Kaya pinakiusapan niya itong asikasuhin ang lahat habang siya ay nag-speedrun sa kanyang pag-aaral sa school at college. Lumabas si Liam sa education capsule matapos ang eksaktong 2 taon. Taglay ang dekada ng impormasyon at karanasan sa kanyang utak. Nagulat siya nang malaman na 2 taon pala siya sa loob. Ipinaliwanag ni Amagi na normal lang iyon dahil walang pakiramdam sa oras sa loob ng education capsule. Napansin din ni Liam na lumaki at lumakas ang kanyang katawan sa loob ng 2 taon salamat sa capsule. Sinabi ni Amagi na kailangan niya ng rehab para masanay sa pagbabagong ito. Matapos ang rehab, inasikaso na ni Liam ang kanyang planeta at tumanggap ng ulat mula kay Amagi. Nalaman niyang unti-unting bumubuti ang kondisyon ng planeta, kaya nagpasya siyang tingnan ng mas malapitan ang mga pangunahing pasilidad. Dinala muna siya ni Amagi sa spaceship launchpad. Napanganga si Liam nang makitang umaalis at dumarating ang mga spaceship sa kanilang floating dock na nagsisilbing depensa nila. Lalo siyang nasabik nang makita ang dambuhalang battle robot na ino-operate ng mga sundalo. Pero sinabi ni Amagi na karamihan sa mga ito ay hindi ginagamit dahil wala silang budget para ayusin ang mga ito. Liam gusto ring sumakay sa malaking battle robot at masayang inayos yan ni Amagi para sa kanya nang makapasok siya sa isang battle robot. Sinabi ni Amagi na gumagana ito sa magic. Kailangan lang daw niyang isipin kung paano niya gustong igalaw ang robot at susunod ito. Sinubukan ni Liam at nalaman niyang hindi pala mahirap igalaw ang battle robot. Pero sinabi ni Amagi na tinanggal niya ang lahat ng armas sa robot suite para masiguro ang kaligtasan ni Liam. Gusto raw talaga ni Liam na lumaban gamit ang robot. Kaya ipinatawag ni Amagi ang kapitan ng kanilang tropa diretsong sinugod ni Liam ang battle robot ng kapitan at napatumba ito. Pero agad niyang napansin na hindi seryoso ang kapitan. Sinigawan niya itong lumaban ng totoo at sumunod naman ang kapitan. Muling sumugod si Liam pero sa pagkakataong ito
Inagaw ng kapitan ang armas ng robot niya at binagsak ito sa lupa. Nagulat si Liam sa laki ng agwat ng kanilang lakas. Paliwanag ni Amagi, mas may experience at training ang kapitan, kaya mas magaling siyang gumalaw ng robot kumpara sa isang total noob. Dahil dito, na-realize ni Liam na mahina pa siya kaya naisipan niyang mag-train para lumakas. Inutusan niya si Brian na hanapan siya ng pinakamagaling na martial arts instructor, pero sinabi ng butler na ruler siya kaya hindi na niya kailangan matutong lumaban. Hindi pinansin ni Liam ang payo dahil sa dati niyang buhay, lagi siyang api sa malalakas. Ngayon, gusto niyang maging mas malakas pa sa kahit sino. Di nagtagal, dumating sa labas ng kastilyo ang isang samurai na nagngangalang Yasushi. Para maging teacher ni Liam agad na fanboy si Liam nang makita ang kamukha ni Musashi Mihawk. Akala niya isang dakilang martial artist ito. Sinabi niyang excited siyang matuto mula sa isa sa mga pinakamagaling na martial artist sa mundong ito. Si Yasu naman, nag-umpisang magsalita ng kung ano-anong pilosopiya tungkol sa pagpapahusay ng kanyang martial art style para maging pinakamagaling sa buong imperyo. Pero ang proseso raw ay hindi nagtatapos. Lalong humanga si Liam. Sinubukan siyang bigyan ng babala ni Amagi na mukhang shady ang swordsman, pero binaliwala ito ni Liam. Sinabing ang pagiging shady raw ang patunay na isa itong magaling na swordsman. Sigurado siyang nakatutok lang si Yasu sa pagpapalakas, kaya mukha itong malayo sa mundo. Pero sinabihan pa rin siya ni Amagi na subukan. Man lang pumayag si Liam at hiniling kay Yasu na ipakita ang skills niya, kaya dinala siya ni Yasu sa lugar kung saan may mga nakatayong kahoy. Sabi ni Yasu, ipapakita niya ang secret technique ng kanyang martial art style. Pero isang beses lang dapat daw memoryahin ito ni Liam. Sa pagkakataong iyon, pinakiusapan ni Liam si Amagi na i-record ang lahat pagkuha ng posisyon ni Yasu. Kalahati lang ng espada ang hinugot niya sa kaluban at mabilis na ibinalik. Pero sa sumunod na sandali, nakita nilang nahati ang mga kahoy at bumagsak sa lupa. Shocked si Liam. Inutusan niya si Amagi na i-analyze ang recording at sabihin kung paano ginawa ni Yasu. Ipinakita ng recording na hindi man lang niya hinugot ang espada. Napatulala si Liam. Inisip niyang sobrang bilis ni Yasu kaya hindi rin na-record ng maayos ni Amagi ang galaw niya. Sabik siyang hiniling kay Yasu na maging teacher niya at malugod naman itong pumayag. Pero bumalik si Yasu sa lugar ng gabi, tumatawa dahil naloko niya si Liam. Ang gamit niyang kahoy ay hati na pala. Hindi alam na naloloko siya. Patuloy na nag-train si Liam kay Yasu sa sword at spear arts. Lalo siyang gumagaling sa basics sa paglipas ng taon, pero hindi niya nalalapitan ang secret skill na akala niya ay taglay ni Yasu isang gabi. Matapos ang 3 taon ng masipag na training, sinubukan ni Liam putulin ang isang kahoy gamit ang isang aerial slash, pero wala namang nangyari. Nag-isip siya kung paano niya matututunan ang secret technique dahil kailangan niya ng isang finishing move na babagay sa lakas niya ng gabing iyon. Habang abala si Yasu sa pagbabasa ng mga sa kwarto, kumatok si Liam. Hiniling ni Liam na ituro sa kanya ang secret technique, pero sinabi ni Yasu na hindi na siya pwedeng mag-aral sa kanya. Nagulat si Liam. Ipinaalala ng poser swordsman na sa una nilang pagkikita, sinabi niyang isang beses lang niya ipapakita ang secret technique. Kasalanan daw ni Liam kung bakit hindi niya natutunan agad noon, kaya hindi na siya karapat-dapat maging estudyante niya. Nagpanik si Liam nang marinig ito at nagmakaawa kay Yasu na patawarin siya. Nangako siyang hindi na niya ito guguluhin tungkol doon. Nagkunwari namang pinatawad siya ni Yasu nang makaalis si Liam. Kumain si Yasu ng chips at pinagtawanan ang binata dahil naniwala ito sa teknik na hindi naman totoo. Sakto binuksan ulit ni Liam ang pinto. Sinabing gusto niyang dagdagan ang bayad niya sa monthly fees para makahingi ng tawad sa ginawa niya kanina. Walang dahilan si Yasu para tanggihan ang dagdag na pera. Nagsimula siyang sumayaw at mag-emote dahil ito ang pinakamadaling trabaho na nakuha niya. Pero muling lumabas si Liam. Sinabing gusto niya ng day off sa training dahil may importanteng lakad siya kinabukasan. Natanggap ni Liam ang report mula kay Amagi tungkol sa ekonomiya ng planeta niya. Sabi ni Amagi, malaki pa rin ang kanilang utang pero unti-unti na silang nakakabangon. Natuwa si Liam sa narinig at pinuri si Amagi. Pero sabi ni Amagi, hindi raw niya deserve ang papuri dahil hindi pa niya naabot ang kanyang mga inaasahan. Ipinakita niya kay Liam na napakabagal ng progreso sa ilang sektor tulad ng edukasyon at human resource development. Kahit malaki na ang inilaan nilang pondo. Pagkakita ni Liam sa detalye, agad niyang naintindihan kung ano ang problema at pinatawag niya agad ang namamahala sa departamento. Maya-maya, dumating ang isang pawising at mukhang tangang lalaki. Agad na dumiretso si Liam sa punto. Tinanong niya ang lalaki kung bakit ito nagnanakaw ng pondo mula sa gobyerno. May ebidensya kasi na nililihis nito ang pera para sa sarili niyang bulsa. Minamaliit ng lalaki si Liam. Iniisip na bata at inosente pa ito. Sinubukan nitong magpaliwanag na maraming hindi inaasahang problema sa kanyang trabaho at kailangan ng pera para maresolba ang mga iyon. Mas inusisa pa ni Liam ang lalaki at halos humanga pa siya sa korupsyon nito. Iniisip na baka makakuha siya ng tips dito pero bigla, ipinakita ni Amagi sa kanya ang isang news article tungkol sa isang iskandalo dahil sa korupsyon. Sabi ng lalaki, hindi raw siya kundi ang subordinate niya ang sanhi ng iskandalo.
At pinatay na ito dahil doon inusisa pa ni Amagi ang mas maraming news article at report na laman niya na walang sapat na ebidensya na ang subordinate ang nasa likod ng korupsyon at kahit pinatay na ito, hindi pa rin nabawi ang pera. Biglang naalala ni Liam kung paano siya biniktima ng kanyang boss sa nakaraang buhay niya. Sigurado siya na ganito rin ang ginawa ng pawising hangal na ito. Nagngingit-ngit siya. Sa galit at diretsyo niyang kinumpronta ang lalaki. Tinanong kung biniktima at pinatay ba nito ang subordinate niya. Sinubukan pang magpanggap ng lalaki na wala siyang alam. Pero lumapit si Liam na hawak ang kanyang espada. Sinabi niya na ginawa lang niya ang kung ano ang kinakailangan para magpatuloy ang ekonomiya. Pero dahil hindi pa rin kumalma si Liam, sinubukan naman siyang takutin ng lalaki niya. Nag-enjoy siya sa luhong ito dahil ang mga tulad niya ang nagtatrabaho ng husto para patakbuhin ang bansa. Hindi na pinatapos ni Liam ang kanyang sasabihin sa isang swing lang ng espada niya. Diretsyo na ito sa afterlife. Sinabi niya na siya lang ang may karapatang abusuhin ang kanyang kapangyarihan at apihin ang kanyang mga tao. Sumigaw siya na walang sinuman ang pwedeng humawak sa kanyang mga tao at sa kanyang pera. Papatayin niya ang sinumang susubok kumuha ng kanya. Inutusan ni Liam si Amagi na magsagawa ng masusing investigasyon at patayin ang lahat ng corrupt na opisyal. Pero pinakakalma siya ni Amagi muna. Biglang napagtanto ni Liam na kakapatay lang niya ng tao. Tinulungan siya ni Amagi na bitawan ang espada. Sinabi ni Amagi na ang pagpatay o pagtanggal sa lahat ng corrupt na opisyal ay makakasama sa kanilang planeta. Dahil halos lahat ay corrupt at hindi niya kakayanin ang lahat mag-isa, iminungkahi niya kay Liam na bumili pa ng halos 30 maids na dalubhasa sa administration at mga kaugnay na trabaho. Okay lang daw kahit hindi sila high-spec models. Sinabi ni Liam na gawin yon at patayin pa rin ang mga corrupt na opisyal. Pero nag-aalala si Amagi na baka masira ang kanyang image. Sinabi ni Liam na wala siyang pakialam sa kanyang image dahil hindi niya kailangan ang sinumang hindi sumusunod sa kanya. Pagkatapos nyon, nagpasya si Liam na subukan ang 3 taon niyang training sa pamamagitan ng sparring muli laban sa kapitan. Pero bago pa siya makapasok sa isang battle robot, dumating si Yasu at sinabi na walang kwenta kung sasakay siya sa isang madaling kontrolin na mass-produced robot. Anya, kung gusto ni Liam na umabot sa tuktok, dapat piliin niya ang mahirap na daan at subukang magpilot ng robot na hindi kayang kontrolin ng lahat. Naisip ni Liam na may punto. Si Yasu lumingon siya sa kapitan na nagsabing kung gusto niya, pwede niyang gamitin ang personal battle robot ng kanyang lolo. Sa tuhod na 3 henerasyon na ang tanda ang totoo, sadya niyang gustong palabasin ni Liam ang mechanic ng kanyang lolo. Sa tuhod kaninang umaga, naghahalungkat siya sa bodega para makahanap ng pwedeng nakawin. Masyado kasing mabilis matuto si Liam at malapit na siyang maubusan ng ituturo dito na magiging dahilan para mawala ang kanyang paboritong trabaho. Walang nakita siyang mahahalagang bagay sa bodega hanggang sa makita niya ang isang lumang mecha unit na mukhang hindi nagagana kahit paayusin, pero naramdaman niyang maibebenta niya ang mga piyesa nito sa malaking halaga. Nahulog si Liam sa bitag niya at inutusan si Brian na ayusin ang lumang mecha knight. Sinabi ni Brian na masyado ng luma at hindi na pwedeng gamitin ang unit. Dapat daw ay gumamit na lang si Liam ng mass-produced unit para matuto ng basics. Pero tumanggi si Liam. Anya, sinabi raw ng kanyang teacher na ang tunay na skilled fighters ay kayang magpilot kahit ng pinakamahirap na mecha. Walang masabi si Brian, kaya iminungkahi na lang niya kay Liam na itigil na lang ang pag-training dahil masyado na itong magaling. Tumanggi rin si Liam sa suhestyon na ito. Anya, nagte-training siya para magamit ang ultimate move na ipinakita sa kanya ni Yasu. Samantala, ipinapunta si Amagi para tingnan ang lumang mecha. Sa utos ni Liam, hindi niya talaga pinagkakatiwalaan si Yasu. Pero hindi niya pwedeng tanggihan ang utos ng kanyang master. Umaasa na lang siya na maging ligtas si Liam sa lumang mecha. Makalipas ang ilang araw, dumating sa planeta si Nya, isang engineer na inatasan para ayusin ang mecha. Nagpakilala siya bilang engineer mula sa 7th Imperial Weapon Factory. At sumagot naman si Liam sa pagpapakilala. Biglang napatingin si Nya kay Amagi. Kaya nagtanong agad si Liam nang may pagtatanggol kung may problema ba siya sa maid niya. Pero ang totoo, interesado si Nya kay Amagi dahil hindi pa siya nakakita ng ganun kamahal na custom-made robot. Sinubukan niyang suriin ito ng detalyado. Pero pinigilan siya ni Liam at sinabihan na gawin na lang ang trabaho niya. Dinala niya si Nya sa lumang mecha at agad siyang sinabihan nito na kalimutan na lang iyon at bumili ng bago. Pero determinado si Liam na ipaayos ang lumang unit. Sabi ni Nya, matagal na nilang itinigil ang paggawa ng modelong ito. Kaya bihira at mahal na ang mga piyesa. Sinabi ni Liam na palitan na lang niya ng modernong piyesa ang mga hindi mahanap, basta't panatilihin ang manual controls. Idinagdag niya na hindi siya nagmamadali sa presyo. Na ikinatuwa naman niya, gusto rin daw ni Liam na magkaroon ng finishing move ang mecha, tulad ng isang rocket punch. Sa pagkakataong iyon, dumating si Yasu para tingnan kung ano ang nangyayari. Na love at first sight siya kay Nya at sinubukan niya itong lapitan habang nagpapacute. Pero abala si Nya sa pakikipagbangayan kay Liam kung bakit hindi pwedeng magkabit ng rocket arm sa robot. Sa huli, nakumbinsi ni Liam si Nya gamit ang kapangyarihan ng pera. Pero nagselo si Yasu dahil hindi man lang siya pinansin ni Nya, kaya ipinasa niya ang galit niya kay Liam sa
Pamamagitan ng pagpapahirap dito sa isang imposibleng training kailangan niyang depensahan ang sarili mula sa tennis balls habang nakapiring at nagbabalance sa isang troso sa gitna ng lawa bukod pa rito. Sobrang bigat din ng espada niya, sinabi ni Liam na hindi ito posible. Pero sagot ni Yasu, ginagawa lang niya yon para makaganti kaya sinabihan niya si Liam na huwag umasa sa kanyang pandama, kundi gamitin ang instinct, sabi ni Yasu. Huwag daw mag-isip si Liam, kundi damahin na lang at tulad ng dati, sineseryoso naman ito ni Liam. Ilang araw ang lumipas, natapos na niya ang pag-aayos at pag-customize sa mecha unit. Naging sentimental naman si Brian. Inaalala ang mga araw ng kaluwalhatian ng pamilya Banfield. Ipinakita niya kay Liam kung paano gamitin ang mecha at isinama siya sa loob para sa isang demo. Malaki na ang control room dahil sa special magic. Pagkaupo ni Liam sa kanyang upuan, niscan siya ng mecha at itinakda siya bilang master nito. Paliwanag niya, ngayon ay siya lang ang kikilalaning pilot ng unit. Sa pagsubok ni Liam na sumulong gamit ang mecha, bigla itong bumagsak sa lupa dahil wala itong built-in na tulong para sa paggalaw, sabi niya. Mas mahirap daw kontrolin ang mecha dahil dito, pero kung ma-master niya ito, magagawa niyang igalaw ang mecha na parang sarili niyang katawan. Nagdesisyon si Liam na subukan ulit, at sa pagkakataong ito, matagumpay siyang nakatayo at nakalakad palabas ng storage room. Humangasi niya sa kasanayan niya at sinabi na kung ganoon siya kagaling magkontrol ng mecha kaagad. Isa siyang tunay na henyo. Sinabihan niya itong ipagpatuloy lang ang pag-imagine kung paano niya gustong igalaw ang mecha, ngunit biglang dumampi ang kanyang dibdib sa braso ni Liam, at agad nag-isip ng malalaswang bagay si Liam dahil dito. Ginawa mismo ng mecha ang mga ito. Nagpanik si Yasu sa nakita. Akala niya ay may ginagawang kalokohan si Liam kay niya sa loob ng mecha, samantala, natuwa naman si Brian dahil ito ang unang beses na nagpakita si Liam ng interes sa isang babae sa loob ng mecha. Natakot din si niya at inisip na berde ang utak ni Liam kalaunan, lalo pang pinahirapan ni Yasu ang training ni Liam bilang ganti. Kinabukasan, sinubukan ulit ni Liam na matutunan ang secret skill, pero tulad ng dati, wala siyang naging progreso. Tinanong niya si Amagi kung wala ba siyang talent sa swordsmanship, at sumagot si Amagi na bilang isang maid, hindi niya maunawaan ang konsepto ng talent. Gayunpaman, tingin niya, hindi kay Liam ang problema, kundi kay Yasu. Niya, ang problema ay ang kredibilidad ni Yasu, at hindi pa raw nare-realize ni Liam na niloloko lang siya. Pero akala ni Liam, sinasabi ni Amagi na hindi pa niya sapat na pinagkakatiwalaan si Yasu. Sinabi ni Amagi na iba ang ibig niyang sabihin, pero naintindihan na ni Liam kung ano ang kulang sa kanya. Sabi niya, pisikal na imposibleng putulin ni Yasu ang mga troso na malayo sa abot ng espada, pero may magic sa mundong ito. Naniniwala siyang magic lang ang paliwanag kung paano niya magagamit ang ultimate move. Ani Liam, kung ipofocus niya ang magic sa kanyang espada at imahen siyang mag-swing nito bilang isang flying slash, baka magawa niya ring gamitin ang ultimate move. Agad siyang nagsimulang mag-practice na nasa isip ang prinsipyong ito. Lumipas ang mga taon sa pagsubok niyang magpadala ng magical slash sa target niya, hanggang sa isang araw, nagtagumpay siyang lampasan ang kanyang limitasyon. Kinabukasan, inanyayahan ni Liam si Yasu para makita ang kanyang progreso. Ginamit niya ang kanyang espesyal na teknike para magpadala ng magic slash at hinati sa dalawa ang isang troso. Humanga ng sobra si Yasu. Nagtataka siya kung paano natuto si Liam ng teknike na imbento lang pala sa simula. Tinanong ni Liam kung nakapasa ba siya. Walang maisagot si Yasu dahil nagawa ni Liam ang imposible na natili siyang tahimik. Nag-isip kung ano ang sasabihin habang inakala ni Liam na nagtatampo ito na. Satisfy lang si Liam nang matutunan niyang gumamit ng flying slash para putulin ang mga bagay mula sa malayo. Pero sabi ni Yasu, huwag daw siyang makampante kahit malaki na ang naabot niya. At patuloy pa rin siyang magsumikap para mas lumakas. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Liam ng balita na inatake ng mga pirata ang isa sa mga planetang sakop niya. Sinabi ni Amagi na ang planeta ay hindi naman pwedeng tirahan o minahan, pero nagawa niyang makapagtayo ng factory doon, at ngayon ay sinisikap itong nakawan ng mga pirata. Ipinaalam ni Brian kay Liam na nakikipaglaban ang kanilang mga sundalo sa mga pirata, pero hindi na sila magtatagal. Agad humingi si Liam ng strategy kay Amagi, at sinabi nitong pwede nilang gamitin ang horizon ng planeta at kakaibang gravity nito para sorpresahin ang mga pirata. Sinabi niya kay Amagi na asikasuhin nito ang labanan sa kalawakan at hulihin ang mga pirate ship, habang sasamahan naman niya ang mga sundalo para ipagtanggol ang factory. Sinabi ni Brian na masyado itong delikado, pero hindi nakinig si Liam at sumakay sa kanyang mecha Knight. Pinalipad siya ni Amagi patungo sa planeta, at ginamit naman ni Liam ang mga ulap para magtago at magsagawa ng mga sneak attack sa mga pirata. Nagpanik ang mga pirata nang simulan ng mecha ni Liam na tugisin sila, at ang ilan ay inatake siya mula sa likod. Pero dahil sa matinding training ni Yasu, na-develop ni Liam ang kanyang observation haki, at madali niyang napabagsak ang mga pirata ginamit
niya ang i-observation haki niya para matukoy ang mga kalaban na nagtatago sa likod ng mga ulap at gumamit ng ibang weapon para pabagsakin sila. Mas lalong nag-alala ang mga pirata at nagdesisyong umatras. Pero doon naman ginamit ni Liam ang kanyang e-flying slash at sabay-sabay niyang pinutol ang dose-dose ng mecha ng mga ito. Hindi makapaniwala ang mga pirata dahil hindi pa sila nakakita ng weapon na kayang magputol mula sa ganoong kalayuan. Kaya't agad silang umatras. Nagdesisyon si Liam na tikman nila ang kanyang e-special rocket punch. Pero walang nangyari nang utusan niya ito. Naisip niya kung hindi ba inilagay niya ang feature na yon sa kanyang mecha, nang biglang may lumitaw na magic circle sa tabi niya at lumabas doon ang isang higanteng rocket arm. Tinamaan ang mga tumatakas na pirata at nagdulot ng malaking pagsabog. Galit si Liam dahil hindi iyon ang gusto niya, pero sinabi niya na yon lang ang paraan para maging functional attack ang rocket punch. Pagkatapos, kinontak ni Amagi si Liam at sinabi na 0% lang ng mga pirate ship ang nakuha niya, 30% ang nasira, at ang natitirang 60% ay nakatakas para kay Liam. Panalo na yon at sinabi niya kay Amagi na magaling ang ginawa nito. Maya-maya, nakarating ang balita tungkol sa pagkatalo ng kanyang mga tropa sa pirate captain na si Go, na nasa kanyang laboratory. Na galit siya nang marinig ito. Sinabi ng assistant niya na minamaliit ng mga pirata ang kalaban kaya sila natalo at umatras sila para hindi na lumaki pa ang lugi. Tinawag ng si pirate captain na mga duwag ang mga umatras na pirata at sinabing hindi siya magtitiis ng mga talunan sa kanyang crew. Inutusan niya ang assistant niya na ihanda ang buong fleet dahil sisirain nila ang mga tumakas para magpadala ng mensahe sa lahat na hindi pinapalampas ni Captain Go ang pagkatalo. Naghanda siya para pangunahan mismo ang fleet at sinabihan ang pinakabago niyang test subject na maghintay lang sandali dahil enjoy sila mamaya. Sa panig naman ni Liam, nag-dock siya sa space station, sa labas ng kanyang planeta. Kontento sa kanyang panalo laban sa mga pirata. Binati siya ni Amagi sa kanyang unang battle at sabi ni Liam, mas maganda pa sa panalo ay ang katotohanang nakakuha sila ng giloot. Sinabi ni Amagi na ayon sa batas ng Empire, kung makakakuha sila ng pirate ship, ang barko at ang lahat ng laman nito ay magiging kanila. Natuwa si Liam nang marinig ito dahil akala niya puno ng ginto at pilak ang mga pirate ship, pero nakakagulat, mayroon pala silang mas mahalaga. Habang inilalabas ng mga sundalo ang malalaking kahon ng mga rare mineral tulad ng adamantite at mithril mula sa mga pirate ship, sinabi ni Amagi kay Liam na talagang napakamahalaga ng mga ito. Hindi siya kontento dahil ginto at diamonds ang gusto niya, pero sinabi ni Amagi na walang halaga ang ginto dahil halos wala itong silbi at ang diamond naman ay carbon lang, kaya pwede nilang gawin yon sa bahay. Naisip ni Liam na ang mga mahahalagang metal at bato sa Earth ay walang halaga sa mundong ito, pero ang pagka-gold digger niya ay gusto pa rin ang kumikinang na dilaw na metal. Humingi siya ng ginto at sinabi ni Brian na mayroon silang ginto na ginagamit nila sa paggawa ng mga electronic item. Sinabi ni Liam na gawin nilang barya ang ginto at punuin ang kwarto niya ng mga ito. At pagdating naman sa mithril at iba pang rare element, gusto niyang gawin itong mga legendary weapon. Humingi ng tawad si Brian habang sinasabi kay Liam na wala silang blacksmith na sapat ang galing sa kanilang sako para gawin yon. Nadismaya si Liam, pero sinabi ni Amagi na may natuklasan siya habang nakikipaglaban sila sa mga pirata. Ipinaliwanag niya na sa kasalukuyan may humigit kumulang 10,000 battleship ang pamilya Banfield, pero 30% lang nito ang gumagana at 2,000 lang ang kaya nilang i-deploy kapag may emergency. Nagulat si Liam na nanalo sila laban sa mga pirata kahit ganoon lang ang bilang nila at sinabi ni Amagi na minamaliit sila ng mga pirata. At pagdating naman sa skills ni Liam, sa mabilis silang naitulak sa sulok ng battlefield. Nasiyahan si Liam sa balitang iyon, pero nababahala siya dahil 70% ng kanyang fleet ay walang silbi. Dahil dito, iminungkahi ni Amagi na ibenta na lang nila ang mga sirang gamit na hindi na nila kailangan. Agad namang kumontra si Brian. Anya, kung babawasan nila ang bilang ng mga barko sa kanilang fleet, mas magiging madali silang puntirya ng mga pirata. At aatakihin lang ulit sila. Sagot ni Amagi, magastos kahit ang basic maintenance ng mga barkong hindi naman nagagamit at wala naman silang masyadong pera para doon. Sumang-ayon si Liam dahil ayaw niyang magsayang ng pera. Kaya sinabi niyang dapat ibenta o i-repurpose ang mga barkong walang silbi. Iminungkahi ulit ni Amagi na makakabili sila ng mas maraming barko gamit ang perang kikitain nila mula sa pagbebenta ng mga materyales galing sa mga barko ng pirata. Hindi man daw nila makukuha ang latest model, makakabili naman sila ng sapat na second-hand ships para mabuo ulit ang kanilang fleet. Muling kumontra si Brian. Anya, masisira lang daw ang dangal ng kanilang pamilya kung gagamit sila ng second-hand ships. Sa kasamaang palad para kay Brian, walang pakialam si Liam sa pride at honor ng kanilang pamilya. Ang gusto niya lang ay manalo. Kaya inutusan niya si Amagi na bumili agad ng magagandang second-hand battleships.
Samantala, malayo sa teritoryo ni Liam, nagbibigay ng presentasyon si Mia sa mga elite nobles ng hukbo ng Empire tungkol sa pinakabagong warship na binuo ng 7th Weapons Factory. Ikinuwento niya kung paano mas malakas ang bagong barko kumpara sa mga nauna, at kung paano ito mas fuel efficient at madaling i-maintain. Matapos ang kanyang presentasyon, ipinakilala naman ng kanyang rival mula sa 3rd Weapons Factory ang barko nito, sinimulan sa pagbanggit na dinisenyo ito ng isang award-winning architect. Ipinagmalaki niya ang luxurious na interior ng barko na gawa ng top fashion company, pati na rin ang mga rare at mamahaling materyales na ginamit sa furnishing nito. Sinabi niya sa mga bisita na gamit ang kanilang barko, mananatili silang elegant kahit gaano kahirap pa ang labanan. Gumana ang kanyang sales pitch, at ang lahat ng wannabes ng Imperial Army ay nagpasya na bilhin ang barko ng 3rd Factory bilang kanilang main battleship. Nagulantang si Mia dito dahil mas maganda ang kanyang barko. Tinanong niya kung bakit pipiliin ng isang tao ang isang luxury cruise imbes na battleship. Sagot ng babae mula sa 3rd Factory, ang kanilang barko ay mayroon ding mga armas na gawa ng mga experts. Kaya malakas din sila, pero hindi sapat ang pagiging malakas. Kailangan din nilang maging maganda para makaakit ng customers. Wala nang nagawa si Mia habang papalabas sila sa building kasama ang kanyang rival. Sinabi niya rito na kung magkakaroon ng actual combat ang kanilang mga barko, mananalo ang 7 Factory ng malaking agwat. Tinawanan siya ng blonde, anya. Hindi maghaharap ang kanilang mga barko dahil walang bibili sa plain at boring na barko na gawa ni Mia. Nasiyahan si Mia sa narinig at handa na sanang makipag-away, pero sa kasamaang palad, pareho pala silang nasa kanya-kanyang bahay at nag-uusap lang sa pamamagitan ng projector. Na dismaya si Mia dahil papagalitan na siya ng kanyang boss, at nagtaka siya kung mayroon pa bang noble na bibili ng kanilang mga battleships. Bigla niyang naalala si Liam na piniling sumakay sa isang manual battle armor, at pakiramdam niya, siguradong bibili rin ng kanyang mga battleships ang E-Sucker na yon. Samantala, ang guide, ang E-Sikwerdol, na nasisiyahan sa mga negatibong emosyon ng ibang tao, ay abala sa pang-aasar sa mga ordinaryong tao sa Earth. Nasiyahan siya sa kanilang mga negatibong emosyon. Pero appetizers pa lang ang mga ito. Talagang hinihintay niya ang mga negatibong emosyon ni Liam. Naniniwalang malaki na ang utang nito ngayon. Nagpasya siyang kumuha ng kanyang unang I-12 ng mga negatibong emosyon at pumasok sa fantasy world, pero nagulat siya nang makita na binago na ni Liam ang kanyang syudad. Hindi na ito overgrown ng halaman at maayos nang umuusad ang construction work. Hindi ito makapaniwala dahil dapat mas malala pa ang syudad ngayon. Naisip niya na, kahit papaano, dapat disappointed si Liam sa kanyang swordsmanship dahil siya mismo ang nagpadala ng e-scammer na si Yasu sa direksyon nito. Pinuntahan niya ang walang kwentang swordsman at nakita itong lasing sa bar. Nagrereklamo kung paano naging isang first-class swordsman ang kanyang estudyante, kahit siya mismo ay hindi man lang third-rate swordsman. Nagreklamo siya na patuloy niyang sinunod ang mga stupid training methods, at kung paano niya nakopya ang isang magic trick at ginawa itong totoong attack. Nalito ang guide dito, kaya chinek niya si Liam ng direkta. Dito niya natuklasan na kaya na nitong kopyahin ang eksaktong move na ipinakita ni Yasu sa kanilang unang pagkikita. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan si Liam dahil pakiramdam niya ay ibinaba ni Yasu ang kanyang level para lang ipakita iyon sa kanya, at kung gagamitin niya ang kanyang full power, kaya niyang putulin ang isang target mula sa layong 1 milya. Nagpasya siyang magpatuloy sa mas mahirap na training habang iniindayog ang kanyang espada. Naisip niya kung gaano kasama ang simula ng kanyang buhay nang iwanan siya ng kanyang mga magulang, pero nagawa niyang gumawa ng tamang desisyon dahil may mga mabubuting tao na dumating sa kanyang buhay. Nagpasalamat siya sa guide dahil sa pagpapadala sa kanya rito. Ang mga positibong emosyon na ito ang nagpatumba sa weirdo. Dahil nakakaramdam siya ng sakit kapag exposed sa positivity, agad niyang kinonsumo ang mga negatibong emosyon ni Yasu. Pinupuno ng guide ang kanyang enerhiya at nagtataka siya kung bakit ang saya-saya ni Liam. Sigurado siyang hindi siya nagkamali sa pagpapadala kay Liam dito dahil ang saya na nararanasan ni Liam ngayon ay magiging matinding pagluha kapag tuluyan nang nasira ang buhay niya ilang araw pagkatapos nito. Sinabi ni Amagi kay Liam na papalitan ng Imperial Army ang kanilang mga warship ng mas bagong modelo. Pumayag silang ibenta ang mga lumang battleship na ginagamit nila. Nagustuhan ni Liam ang deal, pero may kondisyon daw ang Imperial Army. Kailangan nilang tanggapin ang ilang reserve officers at sundalo na malapit nang mag-retire. Akala ni Liam, ibinibigay lang sa kanila ng Imperial Army ang mga ayaw na nila, pero paliwanag ni Amagi, maganda pa rin ito dahil kahit second-rate ang mga sundalo, mas marami silang karanasan kaysa sa pinakamahusay nilang sundalo. Malaking tulong daw ang pagdagdag sa kanila sa hukbo ng Banfield Estate. Matapos marinig ito, pumayag si Liam sa deal. Ang guide naman ay nagpasya na padalhan siya ng mga sundalong tapat at matuwid na hindi kailanman susunod sa isang masamang lord at handang magrebelde. Samantala, lasing pa si Yasu mula sa pagpunta niya sa bar, pero nang marinig niya si Nya na tumatawag mula sa labas ng kwarto niya, agad siyang nahimasmasan. Pinapasok niya si Nya, at agad itong nagsimulang purihin si Yasu.
Sinasabing sinanay niya si Liam para maging master swordsman. Sa murang edad akala ni Yasu, nililigawan siya niya. Pero ang gusto lang pala niya ay impormasyon tungkol kay Liam para makapagnegosyo siya rito na natili ang malaking misunderstanding na ito sa buong pag-uusap nila. Akala ni Yasu, gusto niya malaman ang kanyang mga hilig at gusto, samantalang ang tinatanong lang pala niya ay kung anong klaseng complimentary offer ang pwede niyang ibigay kay Liam para bumili ito ng kanilang mga battleship. Sinubukan niyang magkunwaring isang Chad, pero sa kakapilit niya, ibinunyag niya ang kanyang fetish sa mga office ladies. Ayon, inakala niya na ito ang gusto ni Liam kaya, nang muli silang magkita, nagbihis siya eksakto sa sinabi ni Yasu. Nagsimula siyang umasta na parang TikTok thought, habang hinihikayat si Liam na bilhin ang kanyang mga ship. Pero agad tumanggi si Liam, sinabing kabibili lang niya ng buong squadron ng mga second-hand na ship at sundalo. Nang malaman na sa Imperial Army niya binili ang mga ship, isinumpa niya ang Third Weapon Factory, dahil pati doon, sagabal pa rin ito sa kanya, pero ayaw niyang umalis nang hindi niya nabibigyan si Liam ng demo. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga factory ship na dinisenyo para sa peak performance, at sinabi naman ni Liam na ibenta na lang niya yon sa Imperial Army kung ganoon kaganda. Umiyak si niya, sinabing hindi niya napaniwala ang Imperial Army sa kanyang presentation. Nagmamakaawa siyang bumili si Liam ng kahit 100 ship mula sa kanya, at sinabing kung walang pera, pwede itong kumuha ng loan at bayaran na lang sa huli. Ayaw marinig ni Liam ang tungkol sa mga loan, kaya nagdesisyon si niya na ipakita ang kanyang pagiging ho, at sinimulan siyang akitin. Pinatigil siya ni Liam dahil naaalala niya raw ang asawa niya na nagsusuot ng flashy underwear. Pero hindi para sa kanya, hindi pa rin tumigil si niya, at patuloy siyang umaksyon ng mas grabe kaya. Pumayag na si Liam sa hiling niya. Para lang tumigil ito, nagpasya siyang bumili ng 300 battleship mula sa kanya dahil sinabi ni Amagi na magiging pakinabang ang mga ito sa hinaharap. Masaya namang tumakbo si niya para ihanda ang mga ito para kay Liam sa labas. Tinawagan niya ang kanyang kasamahan at ibinida kung paano niya sinuyo ang isang noble para maibenta ang 300 ship. Narinig naman ito ni na Brian at Yasu. Nag-aalala si Brian na baka nahulog si Liam sa isang honey trap, samantalang galit na galit naman si Yasu. Iniisip na gumawa ng move si Liam kay niya. Kahit halatang sa teacher nito interesado si niya, di nagtagal, dineliver nani niya ang 300 advanced na battleship na in-order ni Liam. Kasabay nito, dumating din ang mga second-hand na battleship na binili nila sa Imperial Army. Samantala, nagmumukmok pa rin si Yasu dahil sa pagsubok niya na i-honey trap si Liam, at sinisisi niya si Liam. Akala niya, binigyan ni Liam ng pera si niya para umarte ng ganoon, at hindi niya ito mapatawad. May natuwa naman sa kanyang mga negatibong emosyon. Ang guide, gusto ng guide, na mas magalit pa si Yasu kay Liam at saktan ito sa paraang magdudulot din kay Liam ng matinding negatibong emosyon. Hindi alam ang pagnanais ng kanyang teacher na maghiganti. Pinuntahan ni Liam ang mga pinakabagong battleship ng 7th Weapon Factory. At nandoon si niya para magbigay ng tour. Sinabi ni Liam na kahit hindi masyadong luxurious, maganda pa rin ang isang bagong modelo. Sinabi niya na walang silbi ang mga luxuries. Pero sagot ni Liam, kailangan niya pa rin ang mga yon. Nagkunwari si niya na hindi niya narinig iyon at nagsimulang ikwento ang tungkol sa battleship na may palayaw na Ash Viper. Umasta siya na parang car salesman at sinabihan si Liam na paandarin ang ship ng wala pang 25% power sa unang 3,000 space adel at palitan ang neutrino oil tuwing 5,000 space adel. Sinabi rin niya na makakakuha siya ng loyalty points na magbibigay ng benefits kung sa factory lang nila ipaparepair ang mga ship. Kaya naman, tinanong ni Liam kung battleship ba o kotse ang ibinebenta niya. Nagkunwari na naman si niya na hindi niya narinig iyon at pinapirmahan ang receipt. Pagkatapos, muling umasta si niya na parang ho at humiling kay Liam na ibigay ang pirate ship. Tumanggi si Liam. Anya ay idadagdag niya rin ang mga barkong bagong nakuha niya sa kanyang fleet. Pero patuloy pa rin ang pagmamakaawa ng babae. Biglang may naisip si Amagi. Sinabi niya kay Liam na pwede nilang ibigay ang ilan sa mga barko kay niya at ipamodify ang iba pa dahil halos sira na ang karamihan at pwede itong masira anumang oras. Sagot niya, buong puso niyang tatanggapin ang kondisyon. Anya, gumagamit kasi ang mga barko ng pirata ng mga di kilalang teknolohiya mula sa labas ng imperyo, kaya sabik na sabik ang mga researcher. Napag-aralan ang mga ito. Nagustuhan din ni Liam ang ideya kaya agad niyang dinala sina Amagi at niya para inspeksyonin ang mga barko ng pirata. Napansin nilang ibang-iba ang loob ng barko kumpara sa kanilang mga sasakyan. Maraming bagong buton din si niya na nakita sa control panel nito. Napansin ni Liam ang isang steering wheel at agad na nagising ang one-piece weave sa loob niya. Nang makita ito, sinabi niya kay niya na gusto niyang ilagay ang steering wheel na ito sa kanyang battleship. Binalaan naman siya nito na walang silbi yon at mas pahihirapan lang ang pagkontrol sa barko. Nag-astang Chad si Liam at sinabing minsan, gusto lang ng isang lalaki kung ano ang sinasabi ng puso niya. Kahit pa walang silbi ito, bumuntong hininga lang si niya.
At pumayag pero napansin niya ang isang napakakakaibang device sa barko ng pirata at nagsimulang mag-geek out. Dito nainis si Liam sa kadaldalan niya nang makita niya ang isang kumikinang na nilalang na nawawala sa kanto. Hinabol niya ito. Sinasabi kay Amagi na akala niya ay aso ang nakita niya bigla. Nakita niyang muling nawala ang kumikinang na aso sa kanto sa harap niya. Kaya nagpasya siyang sundan ito. Dinala sila ng daan ni Amagi sa isang kakaibang silid. Isinaksak niya ang sarili sa console at nalaman na ito pala ang navigation room. Inactivate niya ang mga navigation device at ang sahig ay naging mapa. Nang lahat ng lugar na napuntahan ng barko dito nila nalaman na nanggugulo ang mga pirata sa buong imperyo pero may napansin si Amagi na mas nakakabahalaan niya kapag tapos ng manggulo ang barko ng pirata. Lagi itong nagte-teleport pabalik sa isang warp gate sa hangganan ng imperyo mula roon. Gumagamit ito ng short warp para lumabas ng teritoryo ng imperyo. Na-curious si Liam at tinanong kung pupunta sa ibang imperyo ang barko ng pirata, pero sinabi ni Amagi na pumupunta ito sa battlefield. Sa hangganan ng mga imperyo ipinaliwanag niya na ito ay isang lugar kung saan naglalaban ang iba't ibang bansa at maharlika doon na-realize ni Liam na ginagamit ito ng mga pirata dahil walang nag-abalang hulihin sila sa isang lawless zone. Tinanong niya si Amagi kung saan sila nagpupunta kapag ginagamit ang short warp. Sagot niya, hindi ito isang fixed point, pero may nararamdaman siyang pattern. Sinimulan niyang i-decode ang pattern, at sa loob lang ng ilang segundo, nalaman niyang ang destinasyon nila sa short warp ay isang rogue planet na may kakaibang orbit. At napakabilis na gumagalaw sa lugar na maraming maliliit na black hole. Anya, ang gravity ng mga black hole ang nagpapahirap na hulaan ang orbit nito. Ang tanging paraan para makapag-teleport doon ang mga pirata ay dahil alam na nila ito ng maaga. Na curious lalo si Liam at sinabing ang rogue planet na ito ang perpektong lugar para magtago ng isang bagay. Sang-ayon si Amagi. Anya, ito raw ang sikretong base ng mga pirata. Pero hindi siya sinang-ayunan ni Liam. Anya, isa itong Treasure Island. Dahil lagi raw dumadaan ang mga pirata sa mga Treasure Island pagkatapos ng kanilang mga raid, sinabihan niya si Amagi na ihanda agad ang kanyang fleet dahil magte-treasure hunt sila. Samantala, nadakip ng pirate captain na si Go ang kanyang mga tauhan na tumakas matapos matalo sa laban kay Liam. Galit na galit si Go dahil natalo ang kanyang mga tauhan sa isang mahirap at mahinang noble. Idineklara niyang ibabalik niya ang kanyang honor sa pamamagitan ng pagdurog kay Liam ng personal. Pero bago yan, sinira niya ang mga barko ng mga duwag na tumakas. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mag-warp patungo sa Pomona Gate sa hangganan ng imperyo. Kasabay nito, natapos din ni Liam at ng kanyang mga tropa ang kanilang short-range warp at nakarating sa pinakamalapit na warp gate nila na magdadala sa kanila sa Pomona Gate, pero hindi nila ito magamit dahil hindi pinapayagan ng mga otoridad na nagmamantain ng warp gate. Kinontak ng supervisor si Liam. Sinasabing kailangan niyang magbayad ng toll para magamit ang mga warp gate. Depende raw ito sa bigat ng kanyang mga sasakyan at sa layo ng biyahe. Malinaw niyang sinabi kay Liam na napakataas ng toll sa pagte-teleport ng 7,000 warship patungo sa hangganan ng imperyo. Kailangan daw niya ng advanced payment dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ang kakayahan ng pamilya Banfield na magbayad sa huli. Nangako si Liam na babayaran niya ng buo ang halaga pagbalik niya, pero sinabi ng supervisor na walang kasiguraduhan kung makakabalik siya kung mahuli raw siya ng mga pirata. Tapos na ang lahat para sa kanya. Tumanggi si Liam na bumalik. Malaki na raw ang nagastos niya sa pagdala ng kanyang mga tropa rito, at hindi niya sasayangin ang kanyang oras at resources sa pagtalikod para kunin ang kanyang wallet dito. Nagkaren si Liam at sinabing gusto niyang kausapin ang manager. Sinabi ng supervisor na siya ang pinakamataas na ranking person doon. Kaya nagpasya si Liam na kausapin siya ng personal. Inisip ni Amagi na wala itong mababago dahil wala pa nga silang nakukuha. Sinabi ni Liam na mas madaling magkaintindihan ang mga tao kapag nagkikita ng personal. Samantala, narating na ni Go at ng kanyang mga pirate ship ang Pomona Gate at hawak na niya ang mga otoridad doon. Binayaran niya ang karaniwang halaga para ipalink ang warp gate sa lokasyon kung saan naghihintay ang mga tropa ni Liam, pero wala pa siyang kaalam-alam dito. Kasabay nito, nasa opisina si Liam ng Warp Gate Authority. Kinumbinsi niya ang supervisor na buksan ang gate para sa kanya, na mangangakong babayaran niya ito pagbalik, pero matigas ang supervisor at ayaw pumayag sa mga pakiusap niya. Maya-maya, may tumawag na paparating na raw ang mga pirate kaya pinauwi na niya si Liam. Sabing marami pa siyang gagawin. Na dismaya si Liam pero naramdaman na naman niya ang kumikinang na aso na tumatakbo sa likod niya. Kaya naisipan niyang alamin kung ano ang nangyayari. Pumasok na ang mga pirate sa warp gate at kinonekta sila ng isang wormhole sa gate sa kabilang dako habang bumibiyahe sa gate. Sinabi ni Go sa kanyang mga tauhan na dudurugin nila ang pamilya Banfield at sasamsamin ang lahat ng ari-arian nito. Samantala, sinabi ng supervisor sa panig ni Liam sa kanyang underling na huwag mag-alala kung sino ang dadaan sa kabilang dulo ng warp gate
dahil hindi raw nila negosyo iyon, pero alam ng subordinate niya na mga pirate ang paparating. At nag-aalala siya sa fleet ni Liam na nasa waiting zone ngayon. Sinabihan siya ng supervisor na huwag mag-alala, natural lang daw na targetin ng mga pirate ang mahinang noble family. At hindi sila dapat makialam dahil malaki ang nakukuha nilang pera mula sa mga pirate. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat sa control room na magbe-break sila ng 30 minuto para wala silang makita o marinig. Eksakto raw na 30 minuto ang itatagal ng mga pirate para makatawid sa gate saktong pagkaalis ng lahat sa control room. Dumating si Liam na hinahabol ang kumikinang na aso. Naguguluhan pa rin siya, pero nang mapansin niyang nasa control room siya at nakakonekta na ang warp gate sa Pomona, bigla siyang sumaya. Akala niya kunwari lang tumanggi ang supervisor sa harap ng publiko, pero palihim pala siyang tinulungan. Inakala ni Liam na umalis ang lahat sa control room para manatiling sikreto na tinulungan siya. Masaya siya, pero napansin niyang baliktad ang direksyon ng wormhole. Kaya naisipan niyang ayusin ito. Umupo siya sa control panel at puwersahang binaligtad ang direksyon ng wormhole, pero nagdulot ito ng problema. Nag-branch out ang wormhole. Kaya napunta si Go at ang kanyang fleet sa ibang direksyon nang hindi nila nalalaman. Sakto namang kinontak ni Amagi si Liam. Pinababalik siya dahil makakakuha na raw sila ng permiso para gamitin ang warp gate. Agad siyang bumalik at nagtanong kung paano sila nakakuha ng permiso. Sinabi ni Amagi na kinontak niya si Nya para humingi ng tulong. At sinabi niya na pwede nilang gamitin ang 7th Weapon Factory bilang guarantor. Sinabi niya na dahil maayos ang naging transaksyon nila, ito lang ang maitutulong niya. Natuwa si Liam nang marinig iyon dahil wala ng problema. Inutusan niya ang kanyang fleet na pumasok sa warp gate. Mabilis silang lumabas sa Pomona Gate at inutusan ni Liam si Amagi na mag-initiate ng short distance warp patungong Treasure Island sa sandaling makakumpleto ang buong fleet sa kabilang banda. Naiinip na ang mga pirate. Dapat ay nakalabas na sila sa kabilang dulo. Pero nakakulong pa rin sila sa wormhole. Bigla, napansin nilang papalapit sila sa isang gate, pero paglabas nila, natuklasan nilang lagot sila. Sa halip na mapunta malapit sa teritoryo ni Liam, ang pirate fleet ay napadpad sa training ground ng Imperial Army kung saan nakahimpil ang 70,000 Imperial battleships. Samantala, kumpleto na ang fleet ni Liam. Ginamit nila ang short distance warp para marating ang Treasure Island na punong-puno ng mga pirate ship. Kinalkula ni Amagi na may 20,000 pirate ship sa paligid ng Treasure Island. Pero karamihan sa mga ito ay nakadock at inactive dahil hindi sila umaasa na may lalapit sa kanila. Magandang balita ito para kay Liam. Nagpasya siyang isuot ang kanyang battle armor habang inutusan si Amagi na asikasuhin ang iba. Paagad niyang inutusan ang fleet na magpaputok sa mga pirate ship habang mabilis na nauubos ang mga pirate ship. Naghanda rin si Liam at naglunsad sa battle zone. Lumaban siya sa mga pirate mechas na walang laban sa galing niya at ginamit ang kanyang rocket punches para atakihin ang mga pirate ship. Pinasabog ang mga ito sa pamamagitan ng pagbunot ng kanilang mga crucial wires. Di nagtagal, naubos ang buong pirate fleet. Inutusan ni Liam si Amagi na ipadala ang lahat ng mecha soldiers sa Treasure Planet para kolektahin ang anumang makita nila. Inatak ni Liam at ng kanyang mga mechanites ang Treasure Planet. Sinisira ang outer surface nito para makagawa ng pasukan. Isang scientist sa loob ng planeta ang nagpanik habang sinisira ng mga atake ng hukbo ni Liam ang natitira nilang defense system. Nagpunta siya sa control room kung saan niya nalaman narito ang inayos at pinahusay na bersyon ng text. Na inatake sila at nawasak na lahat ng barkong pirata na nagbabantay sa paligid ng planeta. Samantala, nakapasok na rin sa wakas si Liam sa loob ng planeta. Dito, nakaharap niya ang ilang pirata na naka-mecha armor. Agad niya itong pinagpuputol pagdating ng kapitan ng tropa niya. Tapos na ang trabaho niya. Sinabi ng kapitan na natapos na rin nila ang mga pirata sa kanila namang panig. Inutusan naman ni Liam ang mga ito na ipagpatuloy ang paglilinis ng daan habang hinahanap ang treasure room. Bigla, nakita niya ulit ang nagliliwanag na aso at nagpasya siyang sundan ito. Tama nga ang desisyon niya dahil dinala siya nito sa control room kung saan agad sumuko ang scientist at ang mga tauhan nito. Natutuwa si Liam sa kinalabasan. Kaya inutusan niya ang scientist na ibigay ang lahat ng treasure. Pero tinanong siya ng scientist kung anong uri ng treasure ang gusto niya. Dahil mayroon siyang mga bagay na may halaga at mga alagang hayop na kinokolekta ni Captain Go. Naisip ni Liam na ang asong nakita niya kanina ay posibleng isa sa mga alaga. Kaya tinanong niya pa ang scientist tungkol sa mga ito. Nagsimulang mag-isip ang scientist na si Liam ay isa ring baluktot na sadist. Tulad ni Go na mahilig gawing alaga ang tao, inalok pa niya na gagawin niyang masunuring aso ang mga alaga para kay Liam kung gusto nito. Walang maintindihan si Liam sa mga sinasabi nito, kaya naman, nagpasya ang scientist na dalhin siya sa lab kung saan niya tinatago ang lahat ng subject niya. Doon, ipinakita niya ang mga babaeng naging halimaw dahil sa kanyang mga eksperimento. May isang sundalong nasuka dahil hindi niya kinaya ang nakita habang pinagsasabihan ng kapitan ang sundalo sa kahinaan nito.
Naglakad na si Liam at napako ang tingin niya sa isang partikular na test subject, sinabi ng scientist, na magaling ang mata ni Liam dahil iyon ang paboritong alaga ni Captain Go habang patuloy na nagdaldal ang scientist tungkol sa babae na masterpiece niya raw, nandidiri si Liam. Naalala niya ang nakaraan niyang buhay kung saan tinrato siya na mas mababa pa sa tao, hindi niya makayang makita ang isang bastard na sinasaktan ang ibang tao ng ganoon kaya, habang nagdaldal pa ang scientist. Binaril niya ito sa ulo pagkatapos, tumingin-tingin siya sa paligid ng silid, pero narinig niya ang boses ng babaeng parang pugita, na may mga mata sa palad. Tinanong siya ng babae kung sino siya. Nagpakilala naman si Liam. Sinabing napasakamay na niya ang planeta at napatay na niya. Ang pinuno rito na iyak ang babae nang marinig ito, iniisip na sa wakas ay matatapos na ang paghihirap nila. Nagmakaawa siya kay Liam na wakasan ang paghihirap niya at ng iba pang mga babae. Dahil hindi na raw sila makakabalik sa pagiging tao pero buong kumpiyansang sinabi ni Liam na ililigtas niya ang lahat. At kapalit nito ay kailangan nilang suklian ang pabor na ito. Umalis siya matapos magbigay ng utos sa kanyang mga sundalo na tumawag ng medic at dalhin ang mga babae sa kanyang ship para gamutin. Nagmakaawa ang babae na huminto si Liam dahil alam niyang hindi na siya maililigtas. Sinikap siyang pigilan ng kapitan. Pero hindi niya pwedeng suwayin ang direktang utos ni Liam. Sinubukan niyang kumbinsihin si Liam na magbago ng isip. Sinabing hindi magiging madali ang paggamot sa mga babae, kailangan nilang i-regenerate ang buong katawan ng mga ito na mangangailangan ng bihirang elixir at napakahusay na mga doktor. Anya, hindi sulit ang halaga ng pagliligtas sa lahat ng babae. Pero sagot ni Liam, maganda ang mood niya ngayon at minsan na may ayos lang gumawa ng mabuting bagay. Sakto namang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Amagi na nagsasabing nahanap na nila ang tunay na treasure room. Natutuwa si Liam sa balita dahil kakasiguro lang nila ng pambayad para sa paggamot sa mga babae. Samantala, patuloy sa pag-iyak ang babaeng si Christina na nagmakaawang patayin siya ni Liam dahil sa kanyang mga sinapit. Dati, siya ang Princess Knight ng isang Holy Kingdom at ipinagmamalaki ng lahat ang kanyang mga tagumpay sa pakikipaglaban sa mga pirata. Pero nang labanan niya si Go at ang mga tauhan nito, naloko siya at nadakip pagkatapos. Pinasabog ng mga pirata ang kanyang home planet. Sa mismong harapan niya nataranta ang pamilya niya dahil imposible raw na makalusot ang mga pirata sa mga tropa ng United Alliance na nagpoprotekta sa rehiyon. Pero nalaman nilang pinagtaksilan sila ng Alliance. Hindi nagtagal ang mga shield na nagpoprotekta sa kanila at di naglaon ay tuluyan nang nawasak ang buong planeta. Labis na nalungkot si Christina sa nangyari, pero simula pa lang pala iyon ng kanyang mga kamalasan matapos sirain ang planeta niya. Dinala ni Go si Christina at ang kanyang mga subordinate sa kanyang Treasure Island. Habang takot ang lahat, kumapit pa rin si Christina sa Pag-asa at tiniyak sa kanila na malapit nang dumating ang tulong nang bisitahin siya ni Go. Sinabi ni Christina, napatay na siya nito agad kung gusto niya dahil mas gusto pa niyang mamatay kaysa mamuhay ng may kahihiyan. Tumawa ang pirate captain. Sinabing matagal na raw niya itong pinatay kung yan ang gusto niya. Pero pinananatili niyang buhay ang lahat dahil gusto niyang idagdag ang mga ito sa kanyang koleksyon. Idineklara niyang nagbago ang isip niya at isa lang sa mga babae ang palalayain niya. Pinapili niya si Christina at matapos siyang pilitin, pinili niya ang babaeng mukhang pinakateror. Pero lumabas na isa itong kasuklam-suklam na tranang kinuha ni Ghost. Ang babaeng pinili ni Christina para maging unang test subject. Ibinigay niya ito sa siyentista na naging halimaw na may maraming braso. At sinimulan nitong hiwain ang katawan ng babae. Galit na galit si Christina at nagmakaawa kay Ghost na itigil na ito. Pero tumawa lang si Ghost at sinabihan siyang kapag itinigil niya yon, mamamatay ang babae. Wala nang nagawa ang labis na nasindak na si Christina kundi hayaang eksperimentuhan ng masamang siyentista ang babae. Di nagtagal, ginawa nitong halimaw ang babae habang nanonood si Christina sa sobrang takot. Sinabi sa kanya ni Ghost na siya rin ay gagawing mas kahanga-hanga. Nagtataka si Christina kung paano nagawa ni Ghost ang ganoong bagay at sinagot siya ni Ghost na nasisiyahan siya sa ginagawa niya. Anya, hindi raw patas na pangit siya, kaya ginagawa niyang pangit na halimaw ang mga magagandang babae at pinanonood niyang tuluyang masira ang mga ito. Agad siyang kinalagkad ni Ghost sa experiment chair at nawala na ang tapang ni Christina. Nagmakaawa siya kay Ghost na itigil na ito, nangako na gagawin ang lahat. Pero tinawanan lang siya nito at sinabing siya na ang magiging paborito niyang pet. Mula ngayon sinabi ni Ghost na sinadya niyang huwag siyang unahin para makita kung gaano siya magiging kapangitan at kung paano siya mawawalan ng pag-asa pagkatapos. Inutusan ni Ghost ang siyentista na bunutin ang mga mata ni Christina at ilagay sa kanyang mga kamay para makita niya ang sarili niyang kapangitan. Kahit walang salamin, patuloy sa pag-iyak at pagsigaw si Christina. Pero wala na itong silbi. Ginawa siyang pangit na berdeng halimaw. Ang iba pa niyang kasama ay nagkaroon din ng kaparehong kapalaran. Balik sa kasalukuyan, umuwi si Liam sa kanyang home planet. At binisita siya niya na balitaan niya ang panalo ni Liam sa pirate base, kaya hiningi niya na bumili pa siya ng maraming battleships para ipagdiwang ito. Sinabi ni Liam na
Tigilan na siya sa panggugoyo, pero sagot niya, naging kapaki-pakinabang daw ang mga battleships niya at kumita si Liam ng malaki sa raid, kaya dapat lang mag-invest pa siya. Sinubukan ulit siyang akitin niya. Pero wala sa mood si Liam para magpadala sa mga kalokohan nito, kaya naman sinabihan niya itong tumahimik nang hindi magtagumpay ang plano niyang akitin at i-blackmail si Liam. Pinaalalahanan siya niya na siya ang nagbigay ng pahintulot para makapasok sa warp gate dahil dito, pumayag din si Liam na pakinggan ang hiling niya. Tinanong niya si Amagi kung gaano karaming barko ang kaya nilang bilhin sa nahanap nilang kayamanan. Sinabi ni Amagi na pagkatapos ibawas ang mga kinakailangang gastos, sapat ang pera nila para makabili ng 5,000 barko. Nagulat si Liam sa narinig, pero agad na tumakbo palabas niya at sinabing ihanda niya ang order ng 5,000 barko para kay Liam. Hinabol siya ni Liam. Sinubukang pigilan bago pa man tuluyang maihanda ng baliw ang ganoong karaming barko. Samantala, naglalakad si Yasu sa mga koridor, iniisip kung anong rason ang gagamitin niya para humingi ulit ng pera kay Liam. Saktong dumaan si niya, ka-FaceTime, ang isang kasamahan at sinasabi na nakakuha siya ng malaking order mula kay Liam matapos niyang isakripisyo ang kanyang dangal gaya ng dati. Iniisip ni Yasu na ginagawa lang ni Liam na plaything si niya, kaya naman labis siyang nagalit. Ikinatuwa naman ito ng guide na kanina pa nakatambay, umaasang makaranas si Liam ng matinding negatibong emosyon. Samantala, hinahanap ni Liam si niya, pero naunahan siya ni Yasu at pinasunod siya nito. Pumunta sila sa training ground, kung saan tinalian ng piring ang mata ni Liam at pinabigat ang kanyang espada bago niya gawin ang isa pa sa mga imposibleng training ni Yasu ngayon. 12 remote-operated drones ang ipinagamit ni Yasu na nagpapaputok ng mga tennis ball kay Liam mula sa iba't ibang direksyon at mas mabilis pa kaysa dati. Hindi man lang makapag-react si Liam at tuloy-tuloy siyang tinatamaan. Pagkatapos, mas pinalakas pa ni Yasu ang power, agad bumagsak si Liam sa lupa. Sinabing hindi niya kayang salagin lahat ng atake gamit ang isang espada lang, pero sinabihan siya ni Yasu na tigilan ang pagdadahilan at hanapin ang sagot sa sarili niya. Dahil doon, naisip ni Liam na gamitin ang magic tulad ng dati, pero sa pagkakataong ito, napagdesisyonan niyang gamitin ito para sa depensa. Sinubukan niyang gawing barrier ang kanyang magic at agad naman siyang nagtagumpay habang sinasalag ng barrier ang lahat ng bola. Tulala si Yasu na nakatingin kay Liam habang sinisimulan nito ang kanyang "I understand it now" na speech. Pagkatapos, ginamit niya ang barrier para ibalik ang lahat ng bola sa pinanggalingan nito at tuluyang nasira ang lahat ng drones. Inalis ni Liam ang piring sa kanyang mata at tinanong si Yasu kung maayos ba ang ginawa niya, pero si Yasu mismo ay tinamaan na ng maraming bola. Nagsimula siyang magpanik nang matanto niyang tunay na genius si Liam at malapit na nitong makita ang kanyang panloloko. Alam na ni Yasu na pinatay na ni Liam ang mga tiwaling officer at napasuko ang mga pirate fleet at kinatatakutan niya na kapag nalaman ni Liam ang totoo, papatayin siya nito. Kaya napagdesisyonan niyang tumakas bago pa mangyari iyon at nagsimula siyang maglakad palayo. Tinanong ni Liam kung saan siya pupunta at sinabi ni Yasu na wala na siyang matuturo pa rito. Sinabi niya na natutunan na ni Liam ang lahat mula sa kanya at ngayon ay kailangan na lang niyang magsanay kung paano niya gusto dahil ang landas ng swordsmanship ay walang katapusan. Sumigaw si Liam na ayaw niya yon at kailangan pa rin siyang i-train ni Yasu, pero sinigawan siya ni Yasu na tigilan na ang pagiging pabebian niya. Estudyante pa rin siya sa kabila ng kanyang galing, kaya dapat lang napatuloy siyang magsanay. Para hindi masyadong kumapit si Liam sa kanya, biglang humarap si Yasu kay Liam. Sinabi niya na opisyal na itong nag-graduate at isa ng ganap na master ng Way of the Flesh. Pinaliwanag ni Yasu na tungkulin nitong ipalaganap ang sword style sa buong universe at masayang pumayag naman si Liam. Sa sandaling tumalikod si Yasu, kumaripas na siya ng takbo para naman kay Liam. Mayon lang siya nakadama ng ganitong kalaking kaganapan sa buhay. Unti-unti nang nababawasan ang kanyang utang. Umuunlad ang kanyang teritoryo at natalo pa niya ang ilang pirates. Higit sa lahat, kinilala na rin ng kanyang master. Ang galing niya. Agad siyang nagpasalamat sa guide sa lahat ng ito. Samantala, ang perverted weirdo naman ay kumaripas na patungo sa ibang universe bago pa siya tuluyang malunod sa matinding positibong emosyon ni Liam. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe at panoorin ang susunod na video.